Good morning sa inyong lahat na nandyan sa KYMC and welcome sa inyo sa lahat ng nanonood dyan dito sa aming Sunday service. And ngayong araw, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 9 hanggang 13. So Lucas chapter 16 verse 9 hanggang 13. Tayo kayong lahat at sabay-sabay nating basahin. Mula sa verse 9 ang sabi, "At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang maubos man iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ng tapat ng isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan." Malangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat sa dakilang gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kaunawaan at kaliwanagan sa pagpapahayag at pakikinig ng iyong mga salita. Nawa lubos ka mapapurihan at ikaw lang ang maitaas sa gawaing ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So dito mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano natin ituturing or gagamitin yung yaman dito sa mundo. So marami dito pwedeng hindi mag-agree kung paano gamitin yung yaman sa mundo. Simple lang yung tinuro niya. Sabi niya sa verse 9, "Sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan." So yun daw nating kayamanan. Regardless kung paano natin yan ginagamit, gamitin natin yan sa pagtulong sa ating kapwa. So magbigay tayo ng example, nandito rin mismo sa Luke chapter 16. Sabi dito ni Jesus sa sa kanyang mga talinhaga or pahayag, sabi dito sa Luke 16 verse 1 to 8, "Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya ang katiwala at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa." So kung gusto makita nitong mayaman, yung ulat ng pangangasiwa nitong kanyang katiwala, sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos." So dito, mawawala na sa tagapangasiwa yung karapatan at yung privilege na natatanggap niya. Maybe yung kanyang kinikita, yung kanyang sahod dun sa trabaho na yon. And totally mawawalan na siya ng mga dating meron siya. So sabi niya dito, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko?" Sabi niya sa verse 4, "Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanya, sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. So binabaan niya yung kanyang utang. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po.
Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. So binabaan din niya yung listahan ng kanyang pagkakautang. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So sabi ng Panginoong Hesus, mas magaling pa daw yung mga makasanlibutan sa paggamit ng mga yaman dito sa mundo. Totoo naman eh. Actually, sobrang dami ng example na pwede nating ilagay na minsan kahit kayo mismo hindi na ninyo naintindihan. Bakit? Kasi yung buhay natin sa panahon ngayon, masyado lang focus dun sa, lalo na sa Pinas, dun sa pag-gain ng career, pagde-develop ng career, pagde-develop ng mga achievements, and then makapasok sa trabaho, ma-promote sa trabaho, magkaroon ng posisyon, and so on and so forth. Yung ganun kasing mga goal, nakapokus lang sa pagkita ng pera. Nakapokus lang doon sa produce nung iyong labor. Samantalang yung mga mayayaman sa mundo na madalas hindi naman mananampalataya, pinapaikot lang nila yung pera. Hindi man nila kailangan magtrabaho, pero nakikinabang sila sa pagpapagal ng iba, sa effort ng iba. Kahit nakaupo lang sila, kaya nilang kumita ng pera na hindi nila pinagpapaguran or pinagpapagalan. So, ganun sila nagiging wise. Pero, nandun yung idea, mga kapatid, na hindi mo rin maaalis na sila, sinasamba nila yung pera. Yung pera, buhay na nila yan. Diyan na nakapokus yung yung purpose nila sa buhay. Parang magparami ng pera, kamkamin yung mga pera na pwede nilang matamo. Gaano man kalayo yung marating nila or gaano man kalaki yung makuha nila, hindi nagiging sapat sa kanila yon. Hindi sila nagkakaroon ng contentment sa buhay. Samantala, yung mga tao naman na nasa working side, or madalas kahit sabihin mo nasa business side, nandun tayo sa part na meron tayong parehong desire na meron sila. Yung pera din. Nakukuha niyo? Mahal na mahal mo yung pera to the point na ibubuhos mo lahat yung buhay mo para doon. And then, kasabay nun yung mga pangarap sa mundo na noon wala naman eh. Kasi noon wala naman masyadong entertainment, wala naman masyadong mga gadgets, wala naman masyadong pinaggagastosan yung tao na madalas para lang sa comfort ng buhay niya. 'Di ba? Comfortable life. Yan yung ano ngayon eh, yan yung dilim ngayon sa buhay ng mga tao eh. Parang maraming nagsisik ng comfort, sobrang comfortable na buhay. 'Di ba? Masyado nang maging easy yung lahat. Parang instant ganito, instant ganyan. Hindi ka na masyadong magpapagod. Nandun tayo sa imagination na parang uupo ka na lang tapos panonoorin mo yung mga bagay na napundar mo and then yung mga bagay na yun magtatrabaho para sa'yo. Shortcut na lang lahat. Madali nang magawin yung mga gawaing bahay. Nagiging blindness yun sa mundo to the point na lalo na ngayon, ang dami ng maliliit na bagay na nagkukos sa tao para paglaanan niya ng kanyang buong buhay at panahon sa kinikita niya para ibayad doon sa mga bagay na ganun. Nakukuha ninyo. Or maybe minsan ang tawag natin sa mga bagay na yun, luho. Diba? Inispend natin yung ating buhay sa isang bagay na mawawala. Inispend natin yung ating buong lifespan sa isang achievement na minsan dinesign naman din talaga para maging ganyan. Dinesign yung step-by-step procedure ng buhay. To the point na in the end of that life, kaya nga nung minsan napag-uusapan namin sa work yung pension. Bakit yung tao, ang mindset niya, magpapahinga lang siya magtrabaho kapag ka 65 na siya? Why not 40? Why not
35, di ba? Mag-i-stop lang siya pag 65 na siya. Kasi dinesign din naman yung school na yung mga bata matututo pa lang sila ng mga malalalim at importanteng bagay kapag tumungtong na sila ng college. So tendency kapag binilang mo yung edad ng bata, at saka yung magulang pagpasok niya sa pag-aasawa, ipagpatong mo yon. So, maintindihan ng mga magiging concept ng buhay na yung magulang at the age of 50, ganyan, kailangan niya pa rin magtrabaho kasi meron pa siyang anak na binubuhay. Hindi pa kayang maging independent. Hindi pa kayang ma-sustain yung sarili niya. And then mag-aantay lang siya ng ilang years sa pag-spend na maraming yaman, sa maraming bagay na pinagpaguran para yung kanyang anak ay magpagod lang din. Pero alam niyo ba yung mga napoproduce natin yung napoproduce natin na yaman na yan, napoproduce natin na labor, 'di ba? Nagpo-produce ng pera ang labor 'di ba? Pag nagtrabaho ka, meron ka matatanggap na kabayaran. Yan yung mga nagpapaasenso ng mga bansa kung tutuusin. Pero hindi yan, lahat ng pera na yan napupunta lang sa mga taong mas mayayaman sa stock market or sa mga bangko. Nai-stock lang sila doon and then nagsisirculate lang sila ulit to the point na yung next generation ay magtatrabaho lang din ulit para sa kanila. Yung kinita ng next generation ay babalik lang din sa bangko and then magpuproduce ulit sila ng another generation. Pasensya na kayo, medyo malalim yung mga ganitong point. Magpuproduce sila ng isa pang another generation at yung generation na naluluma na unti-unti ng tumatanda, ina-achieve yung retirement age yung 65. To the point na parang minsan 65 ka na, yun, nandun ka na sa retirement age, nandun ka na sa pension age, parang kailangan mo pang magtrabaho. Di ba? Anong klaseng mindset? Yung para kang restless eh. Walang rest, walang peace, walang end dun sa suliranin. And to the point na kapag tumanda ka na, medyo ano ba talaga yung naging pakinabang sa'yo nung iyong pagpapagal? Kaya sabi ng Panginoon, mas magaling pang gumamit. Sabi niya, mas magaling pa. Pinuri ng amo ang tusong katiwala sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Hindi sinasabi ng ating Panginoong Hesus na gayahin natin yung makasanlibutan sa kung paano nila ginagamit yung yaman. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay gamitin natin yung ating yaman sa paraang makadiyos. Kasi nandun yung totoong gain. Nakukuha ninyo? Yung sanlibutan, nandun yung gain nila bawa sa business or sa stocks or sa mga mayayaman na tao. Nandun yung gain nila kapag ginagamit nila yung pera. Kagaya nitong mayaman. Napapakinabangan niya yung pera. Napakinabangan niya yung pera ng amo niya sa paraang alam niya tatanggapin siya ng mga taong niligtas niya doon sa utang. Diba? Pwedeng singilin niya yon sa ibang paraan or ng mas mababa dahil may porsyento siya. So, hindi siya mahihirapan. Nautakan niya yung kanyang amo. Bago niya ibigay yung listahan na hinihingi ng amo niya. Diba? Naging wise siya. Ibig sabihin, meron siyang backup plan. Kasi after siya dun sa yaman. After siya dun sa paglulustay ng pera. Pero tayong mga makadiyos, ano yung aim natin? Diba? Nandun lang tayo sa stage ng pagiging worker. Nandun lang tayo sa stage na magpapagal ka, iikot yung buhay. Kung ikaw nagpagal ngayon, bukas makalawa yung anak mo, magpapagal din siya. Minsan yung pagpapagal niya, pagpapagalan mo na rin para pag lumaki siya, maginhawa siya. May mga chance na yung iba, lumalaking spoiled brat and then yung lahat ng pinagpaguran mo, ginagastos lang niya sa walang kabuluhan. Naging mahinang pa siya. Naging mahina pa yung loob niya at kulang siya sa skills or sa talent or sa kakayahan para
mamuhay na mag-isa or i-sustain yung kanyang buhay. Diba? Bunga ng effort mo. So, ano talaga yung gain? Diba? Magpapagal ka hanggang tumanda ka. O sabihin naman nating may napundar ka dito sa mundo. Nakita mo yung natapos mo, nakita mo yung mga napatayo mo. Pero nakalimutan mo yung pagiging makadiyos mo eh. Sabi niya dito sa kwento ng ating Panginoong Hesus, ginamit niya yung yaman ng kanyang amo na alam niyang mawawala na sa kanya para tanggapin siya dun sa isa. Tayo, ginamit mo lahat dun sa isa, pero bandang huli, walang tatanggap sa'yo. Kaya nga sabi niya sa verse 9 kanina, sabi niya dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang maubos man iyan, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Di ba? Napakalinaw mga kapatid, di ba? Sa paraan ng mga mananampalataya, sa paraan ng mga taong makadiyos, iba yung paggamit ng pera. Iba yung paggamit ng yaman. Hindi yung gain lang dito sa mundo yung focus ng buhay mo, kundi yung gain dun sa kalangitan. Pwede ba natin sabihin, binibili ba natin yung ating salvation? Hindi to topic about faith and salvation, mga kapatid. Hindi to topic about good works na para bang yung works mo nag-produce ng salvation mo. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon dito kung paano natin i-handle yung kayamanan. Para bang porket ba save ka na, edi makamundo ka. Take mo lahat ng privilege na makukamtan mo gamit yung yaman mo. But that's not the point. Ang point ng ating Panginoon, mas matalino pa yung mga makamundo sa paghawak ng pera kesa mga makadiyos, sabi niya. Kasi yung mga makadiyos, walang concern dun sa eternal home. Ang concern din nila dito sa mundong iiwanan din nila. Mga bagay na mawawala din sa kanila. Kaya nga, share ko na rin siguro sa buhay ko, di ba? Sa experience ko sa buhay. Total, na-share naman na ni ate, nag-testify siya nung isang araw sa inyong lahat, no? Na, yun nga siya yung humahawak ng budget namin, and then so on and so forth, na parang mas maigi pa na pinahawak niya sa akin nung una pa lang. Although, intentionally, hinayaan ko yung bagay na yun kasi experience yun sa buhay. Bagay na mapag-aagrihan namin balang araw and magbubunga ng mas maiging or mas matibay na pag-iisip, mas matibay na mga desisyon sa buhay. And so on and so forth. Diba? Yung mga tao na makadiyos, alam nila na kahit mawalan sila ng kung ano man itong mga pinagpapagalan nila ngayon, hindi nila masyadong binavalue. Kasi alam nila yung Diyos naman yung nagbibigay niya. Nakakuha niyo. Kahit pa meron kang marating sa buhay, Diyos yung nagbigay niyan eh. Kung mawala man sa'yo yan, hindi mo yan dapat masigit na pahalagahan. Hindi yan maging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Nakakuha ninyo. Yung mga bagay na pinaghihirapan natin, kung masyado tayong focus sa mundo, lalo na nakakalakihan, lalo na impluwensya ng mga tao sa paligid mo, di ba? Mga tao mahilig magtuksuan, mahilig maglaitan ng meron sila, mahilig magpagmalaki yung meron sila. Tendency yung iba nagkakaroon ng inggit, nagkakaroon ng ganun ding desire. Tapos, nagiging ganun yung takbo ng buhay. Nawawalan sila ng intention na
gamitin nila yung yaman para sa kalangitan, para sa kaharian ng Diyos, di ba? Ang daming ways para ilaan mo yung yaman mo sa Panginoon, pero hindi mo yun gagawin. Mas after ka na yung yaman mo, ikaw mismo yung makinabang. Yun yung mahirap na part, mga kapatid. Kaya nga, ito bigyan ko na rin kayo ng idea. Yung tithes and offering, actually, nasa desisyon niya ng tao kung gagawin nila o hindi. Pero balang araw, lahat ng yaman natin, accountable tayo sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng kusino man, hindi sa harapan ng pastor, hindi sa harapan ng simbahan, hindi sa harapan ng kahit na sino, kundi accountable tayo sa harapan ng Diyos kung paano natin ginamit yung mga blessing at biyaya na pinrosper niya sa ating buhay. So it's not about how you gave the tithes or offerings sa simbahan. But it's about how you are being accountable sa mga natatanggap mo sa mundong ito. Sinong pinapahalagahan mo sa mundong ito. Isang example ng ating Panginoon dito, sa Old Testament, sa aklat ng Haggai, chapter 1, verse 4 to 8, sabi dito, sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, tama ba na nanirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakakabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagpapatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Nakita niyo yung example dito, mga kapatid, kung paano nating pararangalan yung Panginoon sa mga bagay na pinagpapagalan natin. Sabi niya, pumunta kayo sa kagubatan. Pagpapagal yun magkuha kayo ng mga troso. Ibigay niyo dun yung effort niyo, spend niyo dun yung time niyo. Dahil para yun sa Diyos. Para yun sa Kanya. Diba? So kung ini-spend natin yung ating buhay, actually Monday to Friday, or even Monday to Saturday, or even Monday to Sunday, ini-spend natin yung buhay lahat para alang-alang lang dun sa ating tinatawag na kinabukasan. Alang-alang lang dun sa ating mga pinaglalaanan. Well, mabuti kung lahat ng outcome nun, maybe half of it, or more than half, ginagamit natin para sa Panginoon. Pero paano kung hindi, di ba? So doon na nagkakaroon ng mahirap na sitwasyon yung mga buhay ng mga mananampalataya. Dahil for sure, madalas inilalaan natin yun sa mga bagay na hindi nagdudulot sa atin ng tunay na paggamit ng mga yaman sa mundo para sa Diyos. Sabi dito sa verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mga mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malalaking bagay. Sa ating buhay pananampalataya, merong mga bagay na naglalayo sa atin doon sa yaman ng mundo. Ano yung mga yan? Unang-una, pamumuhay sa katotohanan. Tanggap mo yung meron ka, nagsisisi ka sa yung mga kasalanan, although parte ng mga babanggitin natin. Tanggap mo yung meron ka, ito lang yung kaya mo. Hindi ka naghahangad ng more than dun sa hindi mo naman kaya pa. Nagkakaroon ka ng contentment and satisfaction sa mga bagay na kaya mo. And then, mas nagagamit mo yung pagpapagal mo sa iba pang bagay na mas mahalaga sa buhay mo. Pamumuhay sa katotohanan, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong isip. Ito yung mga bagay, ulitin ko, ito yung mga bagay na naglalayo sa atin sa kayamanan ng mundo. Pagkakaroon ng puso sa ating kapwa o kapatid, ibig sabihin,
Dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa o sa pag-ibig mo sa iyong kapatid, hindi mo na iniisip na yung yaman sa mundo ay para sa iyo lang. Kundi ginagamit mo o pinapagamit mo para makapaglingkod sa iba. Dalawang nagkakatalong sitwasyon yan ng buhay, no? 'Di ba? Nilalayo ka niya dun sa idea ng pagpapayaman or else kamuhian mo yung gawain ito at mag-focus ka dun sa yaman ng mundo. Pagpapahayag ng salita ng Diyos, 'di ba? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng investment even sa time and effort. Lumabas sa pagpapahayag or matuto sa pamamagitan ng pakikinig. Pero minsan, di ba, ibubuhos natin yung time natin sa pagpapagal na nagbubunga kesa dun sa makapakinig tayo ng salita ng Panginoon at matuto or mag-aral ng salita ng Panginoon. Compassion na meron ka sa heart mo towards sa ibang tao. So kagaya nga dito kanina yung pagmamahal sa iyong mga kapatid or sa kapwa. Ibig sabihin, dahil sa pagmamahal mo, na ibinigay ng Diyos din sa iyo, sa iyong mga kapatid, nagiging talagang malayo yung desire mo na yung yaman sa mundo is para lang sa iyo. Nawawala yung selfishness. Nagiging more on selfless ka pagdating sa pagbibigay at pagkakaloob. So ito yung mga bagay na pinagyayaman natin sa ating buhay. Mga bagay na nagdudulot para magawa natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 9. Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. And may mga bagay na yun nga, kung malayo tayo sa mga bagay na yon, madali tayong pumasok doon sa idea na mas pahalagaan natin yung sanlibutan sa mga bagay na binibless sa atin ng Panginoon. Pinapababaw ng mga ito ang kabuluhan ng mga yaman ng mundo sa atin. Mas pinapahalagaan natin yung yaman na matakamtan natin sa langit. Gumagawa tayo ng mga desisyong hindi katanggap-tanggap sa mga makasanlibutan. So, nag-iiba tayo ng pattern ng buhay. Diba? Yung iba, after sila sa status is life. Sa atin, God is life. Diba? Faithfulness is life. Heaven is life. Jesus is life sa buhay natin. Yung pagtulong, yun yung buhay. Yung paglalaan ng mga bagay para sa Diyos, paggamit sa Diyos, yun yung buhay. Dahil doon, nag-create yun ng ibang pattern. Yung iba, iniiwan nila yung kanilang trabaho. It doesn't matter gaano yan ka maitutulong doon sa buhay mo, sa karir mo, sa magpuproduce ng pera sa iyo, kayang-kaya mo siyang iwanan. Hindi ka parang nawalan. Hindi ka parang natalo. Kayang-kaya mo siyang iwanan. Sabi ko nga kanina, yung Diyos yung nagbigay niyan eh. Kung yung Diyos, kung yung ating Panginoon, may nagsasarang opportunity sa buhay mo, meron ulit siyang binubuksan na panibagong paraan. Hindi siya titigil na ibigay yung blessing. Dahil alam niya, nagiging daluyan ka, kaya gaya ng preaching natin dati. Yung blessing ng Diyos para yung daluyan. Tinadaluyan yung mga taong nagbibigay. Yung mga taong nagpo-provide or tumutulong sa iba. Pero kapag kayong mananampalataya tumigil sa pagtulong, nagiging stagnant yung tubig. Tumitigil din yung pagdaloy. Nakukuha ninyo. Gumagawa tayo ng mga desisyong hindi katanggap-tanggap, madalas sa mata ng mga makasanlibutan, gaya ng pagbili ng mga bagay na hindi tayo ang makikinabang or pag-iwan ng trabaho para sa pagsunod sa Panginoon. At marami pang iba. Either sa paglilingkod o bunga ng pagtulong sa iba at dakila ang mga ito sa harapan ng ating Diyos. So sabi kanina sa verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, tandaan ninyo, ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mga mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malalaking bagay.
Sabi niya sa verse 11, kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito. So, naintindihan natin yung meaning nun, no, mga kapatid. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, hindi niya tinutukoy dito yung merong isang tao, pinahawak niya sa iyo yung pera, make sure hindi mo yan magagastos, make sure hindi mo yan magagalaw, and then after ilang months, hindi mo siya nagalaw, hindi mo napagkatiwalaan kanya, naibalik mo sa kanya. Hindi yun yung tinutukoy dito na pagkakatiwala. Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung kung paano natin minamanage yung wealth galing sa sanlibutan ito para sa mga bagay na patungkol sa kaharian o paghahari ng Diyos. Doon tayo na pagkakatiwalaan. Sabi niya, kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ano ba yung tunay na kayamanan? Yung kayamanan sa langit. Yung kaligtasan. Sabi nga ni Apostol Paul, sabi niya dito sa Pilipos, chapter 3, verse 7 to 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Sabi sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun yung naging mahalaga kay Apostol Paul. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. So yun sabi sa Pilipos chapter 3, 7 hanggang 11. Kapatid. So yun nga, sabi ng Panginoon, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Yun yung tunay na kayamanan na pinahalagaan ni Apostol Paul. Yung makamtan yung muling pagkabuhay. At sa verse 12, at kung hindi kayo makapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kaya nga sabi niya, walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, maaaring kamuhian mo yung bagay na maka-Diyos, and then mag-focus ka doon sa mga bagay na makasanlibutan. Kaya nga nasabi ko kanina, dinesign kasi yung buhay natin, lalo na sa Pinas. Work ka lang ng work, produce ka lang ng produce. And then nandyan yung nakapaligid sa atin yung mga bagay na gusto nating makuha, mga luho or mga comfort sa buhay, na minsan hindi naman talaga ganun ka makabuluhan. Pero tinatry nating ma-achieve. Tendency yung lahat ng ating pinagpapaguran ay napupunta lamang doon. Mga bagay na kumukupas, lumilipas at nawawalan ng kabuluhan. Naalala ko nga, sabi ko dun sa post ko dati sa Facebook, if our wealth doesn't win a soul, kung yung yaman natin dito sa mundo hindi nagkakapagwagi ng kaluluwa ng kabuluhan nito. Kung gaano kalaki yung na-spend mo, kung nag-spend ka ng maybe 100,000 and nakawin ka ng 10 soul lang, what more yung nag-spend lang ng 100 pesos pero nakawin siya ng more than 50 souls? Tingin ba natin, di ba, naging wise ba tayo sa paggamit ng kayamanan? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, yung pagpapahayag ng salita, yun yung pinakamahalaga. Kung magagamit mo yung kayamanan mo sa pagpapahayag ng salita, kung magagamit mo yung trabaho mo, even dun ka sa trabaho mo nagpapahayag ng salita, then so be it, di ba? Kung ilibre mo yung katrabaho mo ng lunch, and then sharean mo siya ng gospel, di ba? Then so be it. Ipaggamit mo sa hindi mo mga bagay na hindi mo maituturing na kawalan, kundi gain. Pinapagamit mo yung yaman kahit pa alam mo wala ka na, di ba? Kulang ka na, di ba? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa.
Kamumuhian ba natin yung Panginoon? Kamumuhian ba natin yung mga gawain para sa Panginoon? Kamumuhian ba natin yung mga taong gumagawa ng mga bagay na para sa Diyos? Dahil na hindi natin nagagawa. Nagigilty ba tayo dun sa achievement na tinatry nating ma-achieve, pero hindi naman nagkakaroon talaga ng kabuluhan? Sabi ko nga, it's just a circle of life. Bukas makalawa, pagpapagurin din yan ng taong pinaglalaanan mo. So, gaano tayo ka mag-spend ng time? Dinesign din yan eh. Yung mundo mismo yung nag-design yan eh. Yung pattern ng education, I'm not totally against it, but it's too much. Too much to bear. Even sa mga mahihirap, it's too much to bear. Parang hindi worth it. Samantalang nung unang panahon, nung wala naman yung mga education na yun, if you will try to learn history, yung mga magulang, yung pinaka-educator ng kanilang mga anak, nagiging mga tanyag silang scientist, nagiging mga sikat silang theologian, mga sikat na philosopher, mga writer, mga nag-iimbento ng maraming bagay. Hindi sila nag-spend ng mahabang panahon para pag-aralan yung mga bagay na nabuo nila, na-discover nila. Even yung pagmamanage ng business na meron sila. Yet sa panahon ngayon, yun nga. Naalala niyo yung story dyan sa Pag-Irwan, di ba? Dati, taniman niya ng tubo, merong sugar factory, may mga riles. Nagkaroon ng anak yung mga may-ari. Nag-aaral sila ng college. Yung iba, maybe tumira sa ibang bansa or nag-aaral sa ibang bansa or nag-aaral sa Manila. Pagka-graduate nila, meron silang ibang ideology sa buhay, and then yung business na matagal pinagpaguran ng kanilang mga magulang, naglaho lang din na parang bula, and then nag-focus sila sa ibang bagay na hindi na patungkol doon. So nagigets nyo yung cycle na para bang yung pinagpaguran mo ng matagal, naglalaho lang ng minsan. Ganun lang yung cycle ng buhay. So yung cycle din sa pag-aaral, pagkukolehiyo, hanggang sa pagtatrabaho, hanggang sa mag-retired ka. Dinesign yun 65 years old. Bakit hindi ginawang 45 na lang ng government para naman maging masaya yung mga tao? No. Kailangan nila yung produce mo na magagawa mo hanggang mag-65 ka. Dahil yung produce na yon, alam nila wala ka naman talagang ma-achieve doon. Yung yaman na yon, yung mga sahod na yon, mapupunta lang din lahat sa bangko at the end of the day. Lahat ng pinagpagalan mo, ginastos mo, at the end of the day, sa bangko lang lahat yan papasok. And then, ilan lang yung taong yayaman dyan. Kaya nga yung mga tao yumayaman kasi may napuproduce na pera. Kung wala napuproduce na pera, yung mga taong may billion-billion na ngayon, titigil yung pagyaman nila. Pero tuwan-tuwa sila dahil maraming tao yung nagpuproduce ng pera. At yung perang napuproduce na yun, napupunta lang din sa yaman nila hanggang sa mas maging mayaman pa sila. So there is always a triangle sa yaman ng mundo. Diba? Bakit? Kasi yun yung cycle ng pera. Pag napunta na doon sa taas, hindi na napupunta sa baba. Makakuha ninyo. Pag napunta na doon sa yaman nila, yung mga nasa baba, kailangan ulit mag-produce ng pera para mag-circulate para sa kanila. So, doon ko nagkakaroon ng patuloy na kahirapan. Anyway, hindi ko alam kung gusto niyo i-puzzle out yung ganong klaseng mga usapin. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. So, hahamakin, di ba? Ganyan ang ginagawa natin. May klase ng paghamak. Maybe due to guiltiness. Parang, di ko nagagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Nafe-feel ko, nako-condemn ako. Buti pa sila ganyan-ganyan. Baka dinajudge na nila ako dahil masyado ako nagpapagod sa mga bagay na ganito. Ganyan. So, minsan nagkukos na hamakin mo. Ewan ko kung tama sa inyo yung example ko. Nagkukos na hamakin mo na lang yung mga taong nagpapagal para doon sa mga taong naglilingkod sa Diyos against doon sa naglilingkod sa kayamanan. And in the other way, di ba? Hinahamak ka dahil yung mga desisyon mo sa buhay is iba. Hinahamak ka dahil yung mga desisyon mo sa buhay is hindi about status is life. It's just about God is life. Giving is life. Di ba? Jesus is life. Yun yung mga desisyon mo sa buhay. Nawawalan ka, hindi ka nakakapag-ipon, walang kabuluhan walang natitira sa'yo, gaya nung mayaman na parang
Gaya nung katiwala nung mayaman na parang nawala na sa kanya yung privilege na meron siya dun sa kayamanan niya ng mayaman. So tuluyan niya na yung iniwan. Hindi niya itinuring at pinahalagahan pa na parang nagmakaawa siyang manatili. Pero tayo, di ba, kapag nagpapagal tayo ng lubos, nagmamakaawa tayo sa trabaho na para bang ayaw nating mawala. Pinaka-binding dyan yung utang di ba? Pinaka-binding dyan yung parang isang araw lang na umabsent ka sa trabaho, parang ang laki ng kawalan sa'yo. Ang laki ng struggle sa buhay ninyo. Di ba? Tendency, hindi mo ma-attempt na mapagalitan ka, gagawin mo lahat para sundin yung trabaho mo, sundin yung company ninyo. Para bang wala kang guts para gawin, lalo na yung pag-absent para sa Panginoon. Dahil doon mo na nakalahat inahandog. Nabilanggo ka na. Una dahil sa pangangailangan na sobra-sobra. Kaya manalangin kayo sa mga kayamanan nyo. Ipanalangin ninyo yung yaman na meron kayo. Yung mga bagay na pumapasok sa inyo, ipanalangin ninyo yan. Dahil dalawa lang yan. It's either para yan sa Diyos or para yan sa sanlibutan. Ibibalanggo ka niyan or palalayain ka niyan. Kaya una pa lang palayain mo na yung sarili mo. Number 1, huwag ka mag-a-attempt ng mga bagay na hindi mo kaya. Dahil yun yung magbibilanggo sa'yo. Walang masamang magtiis. Importante hindi ka nabibilanggo. Walang masamang magtiis. Importante kapag ka nawala sa'yo yun, hindi mo rin mararamdaman na parang meron kang, lalo na sa utang, di ba? Meron kang obligasyon na para bang makukulong ka or matutrouble ka sa buhay. Tutubo yung interest, mababaon kayo sa utang, kailangan mo pa ulit magtrabaho, and so on and so forth. Hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod, never tayong maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So isa lang yung ating paglalaanan at paglilingkuran palagi. Piliin natin yung Diyos sa lahat ng panahon. Contentment, katotohanan, satisfaction sa buhay, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagkakaroon ng compassion sa iba, yan yung magpapanatili sa iyo sa totoong yaman. Yan yung magpapanatili sa iyo na hindi mo hangarin yung yaman ng mundo na para bang ayaw mo itong mawala. Mapalad tayo dahil sa Pilipinas hindi tayo nakabilanggo kagaya sa ibang bansa. Yung mga ibang bansa, lalo na sa mga US or dito sa UK or even Japan or Korea, pagtungtong mo ng college at pagtungtong mo ng eskwelahan, may utang ka na. Bata ka pa, may utang ka na. Tawag doon yun yung school. Yung school nyo hanggang college, libre. Pero, pagka-graduate mo na, pagka nagtrabaho ka na, meron kayong binabayaran na school payment. Minsan sa iba, lalo na sa college, tumutubo yun. Kakaroon ng interest kapag hindi nababayaran. So, minsan 30 years to pay, ganyan. So, obligado ka na within 30 years, magtatrabaho ka, magpapagal ka para doon. And minsan, sakto-sakto lang dahil sa problema nila sa ekonomiya or nagmamahal ng mga bilihin. Or minsan, magdi-desire ka na maghulog ka ng kotse, maghulog ka ng bahay, and then magpapatong-patong yung obligasyon to the point na yung pumapasok sa'yo, sakto lang. And kailangan mong magpagal at hindi humintong magtrabaho. Diba? Pagka ano pa lang sa kanila, may utang na sila. Hindi kagaya sa atin sa Pinas, you can decide if you will just, kung magiging kontento ka lang doon sa meron ka. Huwag ka sumayon sa pattern ng mundo, huwag ka makaapekto sa tukso ng ibang tao, huwag ka makaapekto sa panlalait ng ibang tao. Buhay nila yan Judgment nila yan sa sarili nila. Not your judgment sa sarili mo. Anyway, manalangin tayo. Ama namin, salamat po, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na iyong naipahayag, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa akin, Panginoon. Nawa ikaw ang napupurihan na itaas, Panginoong Jesus, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga salitang ito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga katuruang ito. Lord,
Lord Jesus, maraming salamat sa gabay mo. Maraming salamat sa guidance mo sa aming buhay. Turuan mo pa kaming manalangin, Panginoon. Turuan mo pa kaming ipanalangin yung aming mga yaman sa mundo. Magpagamit kaming patuloy sa iyo, Ama. Takila ka namin at mapapurihan. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So maraming salamat mga kapatid. And again, see you again sa mga susunod na Sundays dito sa KYMC. God bless you sa inyo lahat and glory to God.